At sa iba pang mga balita, base sa isinumating Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, si Senator Grace Poe ang may pinakamalaking gastos sa mga tumakbo sa Panguluhan at si Congresswoman Leni Robredo naman sa pagka-Vice-Presidente. Narito ang report ni Victor Cosare. Bago matapos ang deadline ng Commission on Elections kahapon, naisumite ni na Vice Presidential candidates Bongbong Marcos, Chis Escudero, Gringo Honasan, Antonio Trillanes IV, Alan Peter Cayetano at Vice President-elect Leni Robredo ang kanilang ulat ng tinanggap na kontribusyon at gastos sa pangangampanya. Batay sa Statement of Contributions and Expenditures ng 6 na kandidato, si Honasan ang may pinakamababang natanggap na kontribusyon at gastos sa pangangampanya, habang si Robredo naman ang nakatanggap ng pinakamalaking campaign contribution na umabot sa 423 million pesos. 418.66 million pesos naman ang kanyang ginastos sa kampanya na pinakamalaki din sa mga tumakbong vice-presidente. Sa mga kumandidatong pangulo naman na nakapagsumite ng SOSE, si Miriam Defensor Santiago ang nakapagtala ng pinakamababang tinanggap na kontribusyon at gastos na umabot lang sa mahigit 74 million pesos. Pinakamalaki naman ang tinanggap na kontribusyon ni Poe na nasa 511.95 million pesos, habang pinakamalaki din ang gastos niya sa kampanya na umabot sa 510.8 million pesos. Pumapangalawa si Vice President Jejomar Binay na gumastos ng 463 million pesos. Si President-elect Rodrigo Duterte ay tumanggap ng kontribusyon na aabot sa 375 million pesos. Pinakamalaking contributor ni Duterte, si Antonio Floyrendo Jr. ng Davao City na nagbigay ng 75 million pesos. Subalit 371 million pesos lang ang ginastos niya sa kampanya, kabilang na dito ang 200,000 pesos na galing sa sariling bulsa. Hindi naman nakapagsumite ng SOSE si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas. Batay sa rules, ang kandidato, nanalo man o natalo, na hindi makapagsumite ng SOSE sa unang pagkakataon ay pagmumultahin mula 10,000 hanggang 30,000 piso, habang ang hindi tumupad ng 2 o higit pang pagkakataon ay maaaring madiskwalipika na sa pagtakbo sa mga susunod na halalan. Kung pagbabatayan naman ang datos sa SOSE, pasok sa campaign expenditure limit para sa presidential at vice presidential candidate ang mga ito, na dapat ay hindi lalagpas sa 550 million pesos o 10 piso lang sa bawat botante. Subalit dadaan pa sa pagsusuri ng COMELEC ang mga isinumiting dokumento. Aabot naman sa mahigit 1.1 billion pesos ang kabuuang ginastos sa pangangampanya ng mga kandidato sa pagka-vice-presidente. Pumalo naman sa 1.4 billion pesos ang sa mga tumakbong pangulo, subalit hindi pa kabilang dito ang ginastos ni Rojas. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.